Oh, speaking of impeach si PBBM, pakinggan ninyo explanation ni Dilima. Ha? Kung basihan ba daw ang statement ni Aimee na adik si BBM kaya i-impeach. Oh, tingnan ninyo ha, mga kababayan. Oh, Laila Dilima. Pinagtanggol. Actually, hindi naman pinagtanggol si Marcos. In-explain lang niya yung totoo, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ha. Sabi ni Dilima, kung basihan ma daw talaga ang pagka-impeach ni PBBM dahil sinabi ni Aimee na adik ito. Pakinggan din nyo ha. Hindi ko masyadong i-view ha kasi ibisibihin to ng bablock. Hindi ko masyadong i-view ito ha kasi nambablock ang ibisibihin ng video. Akala nyo naman hindi sila lang ang reporter, marami naman. Ito, pakinggan natin. Thank you, Madam Chair. This is actually supplementary or complementary to the manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers. The ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the President. Betrayal, again, specific grounds daw ay betrayal of public trust dahil sa drug allegation. So, kanino sila nag-base na addict si PBBM? Pakinggan natin ha. point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. Ayan. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming the addiction to be true. Tama! Second sub-allegation, Senator Aimee, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Aimee admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. Diba? Narinig nyo, sabi ni Dilima? Hindi porket nag-announce or nagsabi si Aimee ay babasihan na natin na addict si Marcos. Kasi bakit? Ang kailangan dyan, yung scientific method. Diba? Try nyo kayang magpatubo ng mais nang walang lupa at tubig. Kaya nga, paano mo paugatin at patubuin ang mais kung hindi ka gumamit ng scientific method? Sige nga, paano mo masabing addict si Marcos at ma-impeach dahil sinabi ng kapatid niya? Kailangan natin ng scientific method. Dito natin malalaman yung drug test. Yung kanyang ihi, laway, tae, dugo. Diba? Kaya, sa totoo lang mga DDS, tigil-tigilan nyo. Ito in fairness si Congresswoman Dilima. Kahit sabihin natin na pabor siya sa impeachment ni PBBM, pero hindi po sapat na gawing basihan na porket nagsalita ang kapatid, ay addict na ang kapatid. So, nasaan yung patunay? Nasaan yung drug test? Diba? Yun ang tanong ngayon. Diba? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Hindi, porket ba nagsabi si Aimee Marcos na, bata pa kami ni Bongbong, addict na siya. Kinakausap ko nga si Lisa na mag-asawa na sila, pero mali pala ako. Pareho pala silang addict. So, sa ganong statement ni Aimee sa rally ng INC, maniniwala na tayo na addict si PBBM. So, yung statement pala ni Bongo na, kawawa si tatay. Sinakay sa aeroplano, nagkapaa. Walang tsinelas. So, maaawa na tayo kasi walang nakapaa, walang tsinelas. Samantalang nung isinerch mo, nung nasa loob ng aeroplano, ay, nakasapatos pala si tatay. Nike na itim. Diba? So, sa statement ni Aimee na,
Bata pa kami ni Bongbong. So, adik na pala agad. So, kailangan nang ma-impeach. Paano yung sabi ni Bongo na, kawawa si tatay. Sinakay si Roblano, walang tsinelas na kapaa. Nung tsinek ko, nakasapatos naman kulay itim pa. So, paano yan? So, porkit ba sinabi ni Bongo walang tsinelas na kapaa? Maniniwala na agad tayo. So, porkit ba sinabi ni Amy na bata pa kami ni Bongbong? Nag-a-addict na siya. So, maniniwala na agad tayo. Diba? Ito mga kababayan, okay lang sana. Okay lang sana kung kanyang mga sinasabi nila ay nakikita natin ang totoo. Ay nung nakita natin, kabaliktaran. Tignan nyo ha, i-search natin. Aimee, ito ha, Aimee, adik si Bongbong. Pakinggan natin ha, adik si Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Natawa ang tao, natawa ang mga Ilocano. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama. Mababasa naman lahat ang testimonya ng aking ama. Nung binasa ko, sinong sinabi niya doon na hindi ka natuloy sa pag-aaral kasi na-addict ka? Di ba ikaw? Di ba? Mababasa naman ng lahat ang testimonya ng aking ama. So yung testimony pala ng tatay mo, ang babasihan ng tao para sabihing addict si BBM. Saan yung scientific method? Sige, bigyan kita ngayon, Senator Amy. Paano mo patubuin ang mais kung walang tubig at lupa? Tignan natin, ilagay mo lang sa lamesa yung mais. Huwag mong lagyan ng tubig at lupa kung tutubo yan. Kung tutubo yan, i-block ko yung channel ko. So, porke testimonya ng tatay mo, papaniwalaan na namin? Ang kailangan namin yung drug test na tinanggi na yan na hindi addict ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez mismo nagsabi niyan. Ito ha. Una, sabi ni Amy dito, mababasa naman. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama. Mababasa ng lahat ang testimonya ng kanyang ama na adik si Bongbong. Ganun ba yon? Sige, i-search natin. Amy Marcos hindi nakapag-college sa Amerika dahil lulong sa droga. Sinesearch ko lang. Eto, mga kababayan. Basahin natin. Ito po. Wait lang ha. Lalabas po. Politico.com.ph. Ito na, naglo-loading lang. Ito na. Lolong sa droga Amy Marcos. Diba sabi niya? Mababasa naman ng lahat ang testimonya ng aking ama na nag-a-addict si Bongbong. Sige, basahin natin yung testimonya ng ama. Lolong sa droga, Amy Marcos pleads to Bro Bongbong to undergo rehab event and cost of presidency. Ito na, mga kababayan. Basahin natin dito, mga kababayan. Wait lang, nahina yung aking internet ha. Mga kababayan, wait lang. Ito ha. Amy. Paki-comment mga kababayan kung saang school nga si Amy. Anong school yon mga kababayan sa Amerika? Na ang statement ng kanyang tatay, mismong tatay niya ang nagsabi na hindi si Amy nakatuloy sa pag-aaral. No? Sa ano ba yon? Clinton ba yon? Anong school yon mga kababayan? Paki-comment nga. Kung anong school yon na college. No? Hindi ko maano mga kababayan eh. Hindi ko nakalimutan ko yung anong school yun eh. Ano bang school yun? Sa Amerika. Princeton. Princeton College. Ayan na. Tignan natin mga kababayan. Princeton College. Ayan. Ito na mga kababayan.
Ito po, basahin ko lang ha. Basahin ko. University records. Michael Hotchkiss, Deputy University Spokesperson for Princeton, confirmed that while Amy Marcos attended the university for the fall of 1973 to spring 1976 and returned for the fall of 1977 to spring 1979, she did not graduate and was not awarded a degree. Bakit? Independent concentration. During her time Princeton, she had an independent concentration in religion and politics but did not complete the requirements for a degree. False claim. Despite her official website, the curriculum by Tay, previously claiming she was one of the first female graduate of Ivy League school, Princeton University, graduating with honors, the university had denied this. Diba? Ito, controversy. The claim was flagged as false during her 2019 campaign, senatorial campaign. At ang sabi pa dito mga kababayan, hindi siya nakapag-graduate doon dahil sa, ito na mga kababayan, testimonya ng kanyang ama na si Amy daw ay nalulong sa paggamit ng illegal na bawal na gamot, kaya hindi nakatuloy sa pag-aaral. 'Di ba? Kita niyo mga kababayan, basahin niyo sa isang libro ng isang columnist. Lalabas 'yan. Princeton Amy drug. 'Di ba? Issue. Ito para maano natin. Princeton College Amy Marcos drug issue. Ito na mga kababayan. Philippine President Amy Dodge question of UP Princeton Amy Marcos falsely claim graduate Canvas PH at the case of Amy Princeton. Ayan, here's surface interaction. Ayun, stripe her special treatment privilege skills intelligence. Amy false claim that she did not graduate in Princeton College. Ayan. Actually mga kababayan, mababasa niyo po 'yan, no? Na siya po ang may issue ng nalulong sa pinagbabawal na gamot kaya hindi nakagraduate ng Princeton College. So, ngayon mga kababayan, dito sa reaksyon ni Congresswoman Laila De Lima ay tama po talaga. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Amy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they established betrayal of trust. Another sub-allegation is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non-sequitur conclusion. Non-sequitur conclusion. Hindi porket na nahimik ang presidente ay ibig sabihin totoo, guilty. Ganito po kasi mga kababayan. Sinagot na po yan ni Harry Roque noon. Nagtanong kasi si Senator Trillanes kung kailan magpa-drug test si Digong. Ang sagot ni Harry Roque, si Digong po ay binuto ng sambayanang Pilipino. Siya po ay itinalaga bilang presidente. So wala po ninuman ang makapagdikta kung kailan siya magpa-drug test. So kung kay Digong pwede, bakit kay PBBM hindi? Sige nga. So ibig sabihin ba si PBBM hindi sumagot na magpa-hair follicle test? Addict na? Bakit si Digong noon? Tinanong ni Trillanes kung kailan siya magpa-drug test. Bakit ang sagot ni Harry Roque? Ito pag si Digong okay, refuse. Pag si PBBM hindi. Ito mga kababayan. Hanapin natin. Harry Roque, Digong.
Ah, ayan, Digong drug test. Ayan, Harry Roque. Ito, para makita ninyo mga kababayan yung reaksyon ni Harry Roque. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. May panawagan po kasi si Senator. Diba? Bakit pag si Digong halal daw ng taong bayan? So, na kay Digong na yan kung gusto niyang magpa-drug test o hindi. Pero hindi po siya pwedeng utusan ng kahit sino. Bakit si PBBM ngayon, ang kakapal na mukha nitong mga DDS, kailangan daw magpa-hair follicle test? Bakit yung tatay niyong karton, nagpa-drug test ba? Diba? Bakit yung tatay niyong totoong bangag na nag-fentanyl, nagpa-drug test ba? Di ba wala? At pangalawa, bakit pipilitin nyo si PBBM na magpa-drug test? Hindi pa ba sapat ang explanation ni Vic Rodriguez? Vic Rodriguez. Ito ha mga kababayan. PBBM drug test. Kita naman natin yan eh. Di ba? In-explain na ni Vic Rodriguez yan eh. Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing in a senatorial debate. Hindi na umano papansinin ng kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos sa mga tao o grupo na kumwestiyon sa kanyang drug test results. Ayon sa tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, tiyak naman na hindi uunawain ng mga ito ang kanilang paliwanag. Dagdag pa ni Rodriguez, kung may mga nagdududa sa authenticity at proseso nito ay mabuting sa mga institusyon na nagsagawa nito na lamang sila magtanong. Nakikiusap din ang kampo ni Marcos na wag nang idamay ang PNP, COMELEC at ang St. Luke's Medical Center sa paninira umano sa kanila. Bakit hindi nyo itanong kay Vic Rodriguez? Si Vic Rodriguez naman ang nagsalita niya noon. Hindi na kailangan sumagot kasi may drug test na. Di ba, Ma'am Sally Rugay? Di ba? Ayan tayo eh. Pinagpipilitan yung drug test ng drug test. Si Vic Rodriguez na nga ang nagsabi. Diba? At bakit nung panahon ni Digong, sabi ni Trillanes, kailan magpa-drug test sa mga Duterte? Anong sabi? Ni Harry Roque. Si Pangulong Duterte ay halal ng taong bayan. Pero wala po sino man ang pwedeng magdikta sa kanya. Kung gusto man niya magpa-drug test o hindi. Diba? Pag kay PBBM hindi na pwede, pag kay Digong accepted, ano yon, exempted? Ano yon? Si Digong ba ang may-ari ng Pilipinas? Putang ina niya? Diba? Yun po yun, mga kababayan. Kaya iwas-iwasan nyo yan, mga DDS.